baka magtanong yung iba, how about sa personal trading, ma'am? Yes, personal trading is talagang nagtitrade ka talaga. But here, sa building digital asset, hindi tayo nagtitrade. It depends on you if you want to trade your cryptocurrency. But future, papunta tayo dyan, meron tayong separate education about trading kasi mahabang usapan yan. There is a properly education, training about trading kasi kailangan may tamang ano yan, mahabang ano yan, oras, mahabang session yan, yung trading kasi dapat basahin nyo talaga, paano mo talaga basahin yung candles. There is a proper time, proper education of the trading. Yan, kaya we are proud them sino yung mga nagsisikap, nagsa-self-study about trading. Yan. So, galing din kami sa ganyan. Nag-take din kami ng time. So, medyo ano siya, take siya ng time. Kulang pa lang yung 1 year na pag-study mo. Kung full-time ka, dapat 1 year studyhan mo yan talaga. Paano basahin niya yung there is a proper ano pa, time. Okay, so, sana naintindihan natin saan tayo nabilong. So, we are lucky na ini-invite tayo dito kasi tuturuan talaga tayo bakit tayo andito sa daily Zoom. Next slide is part of blockchain education and Bitcoin education. Tuturuan tayo, ipakilala sa atin ano yung mga evolution of money. So, part of evolution of money, nabilong po dito yung nangunguna yung barter kasi yun po ang ginamit ng unang panahon. Tapos gold, metal coins. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ginamit sa Pilipinas yung paper money. Plastic cards, yung mga ATMs, credit cards, at sa yung next naman is yung electronic money. So, grabe na ngayon na electronic money. So, hindi na po talaga sanay yung mga empleyado, yung ibang mga tao sa sa plastic cards. Sanay na po sila sa electronic money like bank transfer. Hindi na kailangan pumila ng mahaba. So, electronic money, under po yung GCash, Coined Page, at saka Maya. The last one po under sa evolution of money is yung cryptocurrency, yung Web3. Ngayon, si Bitcoin po, nabilong na po siya sa pang-11 largest currency natin. Okay, part of evolution of payment system, ito po yung tatlong part sa internet na belong sa evolution of payment system is yung Web 1, Web 2, Web 3. Tatlo po yon. So, yung Web 1 is yung fiat currency, which is yung cash. Web 2, digital fiat currency, like bank transfer, GCash, Maya, Coinpay. Tapos Web 3 is yung digital cryptocurrency. Okay, so ito po yung ipapakita po namin kung ano yung mga ano yung mga Web 2 na meron ding Web 3, which is yung centralized payment, tawag dyan ay digital fiat currency, na meron siyang decentralized payment, which is yung GCash. Try to look on your GCash, meron na po siyang GCrypto. Tapos yung Maya. Imagine si Maya na established last 2007. Meron na po siyang centralized payment at sinabay yung decentralized payment. The good news, by the way, si Maya, dati try to search po. Si Maya, pag start po ni Maya, namibigay po siya ng rewards. Siyempre, meron po siyang centralized saka decentralized. Anong ginawa ni Maya dati, ni Maya app, is namibigay po siya ng cryptocurrency sa mga bagong users. So ano pong crypto ang binigay niya? Bitcoin ang binigay po niya sa mga users. Yung during pre-sale pa si Bitcoin. Okay, so 2009, na-launch si Bitcoin, kaya nag-start siya 0.035. Yan, so ang swerte po sa mga naka-receive ng free Bitcoin nung una silang gumamit sa Maya. Kasi si Maya na-established 2007. Sabay-sabay po yung centralized at saka decentralized payment. At saka si Coinpay established last 2014. Yan. Meron din po siyang centralized at saka meron po siyang decentralized. Try to look your Coinpay, meron siyang crypto doon sa loob ng app. Try to open. And also bank, ng mga bank natin sa Pilipinas, ayaw din magpahuli. A number of Filipino banks including Union Bank, Rizal Commercial Banking Corporation like RCBC, Kantilan Bank, and Rural Bank of Inubatan, nagplano po yan mag-launch ng Philippines
stablecoin na ma-launch sa Hedera Network. Yan, kung meron kayong Union Bank, try to see na meron na po yung buy and sell crypto doon. So, hindi talaga yung pahuli yung mga bank kasi sa Amerika, halos lahat naman doon umadap na. So, at saka lang yung mga governments. Ayun sa hindi, papasok talaga yung Web3 sa buong mundo. By the way, we have a clip video here. Paano magbayad ng cryptocurrency sa isang merchants. Sa doon sa Switzerland, merong McDonald's na tumanggap ng payment as cryptocurrency sa dalawang crypto, which is yung stablecoin at saka yung top 1 cryptocurrency na si Bitcoin. Try to look this clip video, paano niya i-transact. So, ilang seconds lang or minutes, magbayad ng cryptocurrency. Yan no, so kita nyo po kanina, dalawang cryptocurrency po kanya ina-adapt, which is yung BTC, Bitcoin, at saka Tether, USDT. Yan po, isang maliit na tawag nito is Chaos. Na scan lang siya, so only a seconds lang. As long as you have a strong internet, walang problema po pag-transfer, pagbayad ng cryptocurrency. Kahit sa ibang bansa, halimbawa, nasa Pilipinas ka, meron kang friend nandoon sa Switzerland or Singapore, you can also transfer a cryptocurrency any amount. Kahit na trillion pesos pa yan, you can transfer cryptocurrency. Wala siyang limit. Hindi siya mag-maintenance ng crypto wallet natin. Hindi pareha sa GCash, meron siyang limit at saka meron siyang maintenance. Here po sa cryptocurrency, wala siyang limit. As long as you have a strong internet, okay, so minsan yung iba sabi nila, hindi wala ko na-receive. It depends then kung kayo po ay nagdi-data lang so hindi siya basta-basta ma-receive. So as long as you have a good Wi-Fi, good internet connection, you can receive right away any amount of cryptocurrency. So dito po, seconds na po ang pag-transfer niya. So yan lang, makaka-receive siya agad. So here naman sa clip video, sa next video, regarding po to sa Singapore store, sa jewelry store. Yan po, nagbabayad po siya ng 4 na cryptocurrency dahil sa tulong po ng FOMOPay. FOMOPay same po sa GCash. So try to look this video. Ilang cryptocurrency, anong cryptocurrency ang kailangang tinatanggap sa store sa loob ng jewelry store in sa Singapore country. Now, paying for your shopping using cryptocurrency could soon be a reality in Singapore. Some retailers are accepting crypto for payment, especially for luxury goods. Michelle Teo finds out where this trend is heading. Credit, cash, or cryptocurrency. These are the various payment methods if you wanted to buy one of these luxury timepieces. Buying is easy. Just transfer the cryptocurrency from your wallet to the merchant using platforms like FOMOPay. Now, paying for Yan, si FOMOPay po ang tumutulong sa kanila. FOMOPay po, here sa Philippines, yung GCash, no, tumutulong sa mga merchants paano tumanggap ng payment ng mga digital fiat currency. But hindi naman sila tumuturo pa muna sa mga cryptocurrency payment. But we have a lot of merchants here na dito po sa ating company, sa BIIT, tumulong po tayo paano po umadapt yung merchants para din mag-accept ng payment sa cryptocurrency. Okay, so here sa Singapore, they're accepting payment for cryptocurrencies, yung dalawang stablecoin na USDT at saka USDC, and also the top 1 and top 2 na cryptocurrency, which is BTC and ETH. Yan. Next, so we have also here in Cebu, we have also merchants na tumanggap din ng payments sa Bitcoin. So if you are familiar, if you know where is Gmall of Cebu, which is Gmall, this is Gesano Mall, located po malapit sa SM Mawolo. Dito po sa loob, meron po doong car store.
car store na tumanggap ng payment as cryptocurrency, no? Ito po yung meron lang vending machine na Bitcoin Cash. At saka, why many people became millionaire and billionaire by holding cryptocurrency? And dahil po yan sa early adoption. As I mentioned earlier, si Bitcoin nag-start siya 2009, October 5. Yan. Nag-value siya na equivalent 1,309 pesos and 3 cents per Bitcoin. And after 2 years, nag-hit po siya ng $1. Yan, hindi pa masyado, ito po ha, itong presyo ni Bitcoin ito maas. Kahit na walang nag-educate, walang company na same sa atin na BIT nag-educate sa mga tao. Ano lang siya, sariling sikap lang, sariling research lang paano talaga gagamitin, paano bilhin si Bitcoin dati. So, ngayon, lalong-lalo na ngayon, dami pong nag-educate sa cryptocurrency, kaya dami pong umadap na ngayon. So, this is the reason why many people became millionaire and billionaire dahil yan sa early adoption. Here's the second slide. Try to look this image ng isang bata nag-explain si Mr. Eric Feynman. They are explaining about Bitcoin, even though pinagtawanan siya, but he bought worth $1,000 na binigay sa kanyang grandmother when he was 12 years old. Yan. Nabili niya po ang Bitcoin. After few years, hindi niya naman laya na nagiging milyonaryo pala siya dahil sa kanyang pag-build ng future assets. Okay, so dahil yan sa early adoption, no, nagiging milyonaryo po itong batang ito na si Mr. Eric Feynman. Yan po ang kagandahan sa kanyang pag-hold. Lagi siyang bumibili. Pag 18 years old niya, hindi niya naibawaan, no, na nisaka na yung crypto. So yan po ang advantages pag tayo nasa early adoption at naka-build tayo ng future asset. Next slide, this is about kung mayroong milyonaryo, mayroon din pong billionaire na naka-hold ng Bitcoin. I-play ko to mamaya. Hindi ko to i-play. Baka mag-error naman dito. Baka technical error. So, medyo mahaba tong video na ito. So, i-play ko to mamaya. But I would like to, ibigay ko lang po konting summary. This is about Mr. Mitakovan, na isang billionaire from South India. Nag-work po siya as a freelancer. He worked as a website creator, and he found out na na-found out niya ang Bitcoin one day na pwede pala siya makabili ng Bitcoin dahan-dahan. So, nakabuild siya ng Bitcoin, nakabuild siya ng future asset, hindi na po Bitcoin, Ethereum din, and other cryptocurrency in the small amount of $5,000. After a few years, hindi na malaya nagiging bilyonaryo pala si Mr. Mitakovan. Na-interview siya ni Nas Daily. Nas Daily, ito pong naka-block is, siya, isang blogger. Tapos ito po ang taga South India, nagiging Bitcoin billionaire. Yan, napanood niya, nabili niya. Hindi na malaya, lagi palang tumaas. At dahan-dahan siyang bumili. Sige siyang add. Nag-additional po siya every sahod. So, wala po naniwala sa kanya. Ang ginawa niya is sinisave lang po niya sa kanyang crypto wallet. Pagtingin niya, hindi na malaya na total worth billion na pala ang na-create niya na token. Save na build sa kanyang crypto wallet. Okay, so this is very exciting. Inspiring video. Mamaya i-play ko yan. Next slide. So, we have also, based on research, we found out na merong naka-take profit no long-term Bitcoin holders na magkano na sold out niya 4.2 trillion pesos worth na Bitcoin. As a price approach, $100,000. Yan, sa totoo po to, pinalabas po to ni Bitpinas. Bitpinas is legit news na palabas sa mga news about cryptocurrency. So yan, meron pong naka-take profit or naka-cash out sa kanyang pag-hold ng Bitcoin, umabot pala ng trillions ang kanyang na-hold. Nang dahil yan sa early adoption, no? So, siguro hindi siya maka-earn ng trillion pag hindi siya nakabili dati. Okay, so yan, dahil naka-earn siya ng trillion, meaning naka-adapt siya ng maaga. Yan po ang kagandahan pag tayo ay nasa early adoption sa pagbili ng mga cryptocurrency. So we are lucky we have BIIT company to introduce to encourage everyone to buy those pre-sale token, lalo na po yung mga may gandang community and roadmap.
Here, the next slide is si BSP nagsasabi na po, nag-advise na ang cryptocurrency ay isang uri ng virtual asset. So si BSP na po ang nag-advise na ang cryptocurrency ay hindi siya hindi siya basta-basta. So this is a legit cryptocurrency. Yung mga tao lang po ang nagpapascam kasi ginamit nila yung Bitcoin. Gumamit sila ng mga platform na biglang mawawala. So once again, cryptocurrency is isang uri ng virtual asset. So once again, sabi niya po dito, ito ay makuha sa pamamagitan ng mining o di kaya'y bilhin kapalit yung fiat money. So that's why tinuruan tayo kailan tayo at paano tayo bibili ng cryptocurrency gamit yung ating fiat money. At saka pwede ito ipambayad sa mga establishment. At saka pwede tayo mag-build ng future asset. Sabi dito, tumanggap nito bilang investment or future asset. Yan. Next slide, ipakita ko lang po yung building digital asset cryptocurrency, which is yung prices before versus now. Let's look the price of the Bitcoin. So how much the Bitcoin right now is running 7 million each. So how much the Bitcoin before during launching? So only 35 centavo. So now running 7 million each. So second, here XRP, try to look the example of XRP. Last 2012, only 5 pesos. Now XRP is 140 pesos. How about the Dogecoin? Dogecoin, 1 centavo lang siya noong 2013. How much the Dogecoin ngayon? 23 pesos. Imagine, 2013. So, ilang years na. So, di ba? Ang grabe. How about Ethereum? Ethereum, di ba? 2015, nag-start. 15 pesos yung isa. Now, Ethereum, grabe yung pump ni Ethereum. 227,000 na ang isa. Next is yung Binance. Let's look the Binance. When siya nag-start? 2017. 8 pesos yung isa. So try to see the Binance price right now, running 42 pesos. 42,000 pesos na yung isa. Diba? Can you imagine na kung tayo ay naka-adapt dati? So I'm sure, kung meron tayong 1 million na nabuo na Binance, so I'm sure grabe ng price ngayon, no? So, grabe yung yung spike ng amount. Solana po si Solana, 5 years ago lang, Solana nag-start sa 2020. 11 pesos yung isa. Kung tayo ay naka-adapt dati sa Binance, sa Solana din, 5 years ago, magkano na Solana ngayon? 12,000 na ang isa. 12,903 or baka running 13,000 na yung isa. So, grabe yung Solana, no? So, siguro kung merong tumuturo na the same ni BIIT company dati, bisag 5 years ago lang during pandemic, kung merong tumuro na sa murang halagang subscription, I'm sure a-adapt tayo. Hindi tayo magkakaabutan ngayon kasi alam niyo na paano bibili. Alam niyo na paano magbibuild ng future asset. Right now, we are lucky that we have a legit company to train us, to teach us what is Bitcoin, what is blockchain, how blockchain is very important to us. We need to adapt because this is only not in the Philippines, which is global na. So dami tayong holders na from the other countries. So we are lucky kasi global yung ating project. Next slide. So how to be part of BIIT? Dito po tayo mag-discuss regarding sa subscription and affiliation. Ito po, Mr. Benjamin, dito po yung ating paano tayo makapag-earn ng ating, paano po tayo makuha yung earnings natin. By the way, I would like to introduce, this is our native token. By the way, this is BitAccess. Yung kayo po ay nakapag-download ng Trust Wallet, nakapag-import na po ng Bit. Ito po yung ating token na pinakilala po ni BIIT company. So this is a tokenized asset. Project po ito ni BIIT company, with BIIT community. Once again, BitAccess is a tokenized asset project ng BIIT community. So kaya po importante yung ating mga community kasi hindi tayo makapag-produce ng ating token without community. Kasi kailangan yan sa project. Isa yung project sa lahat ng cryptocurrency. You cannot run properly the token. Kung meron kayong nakitang token na halimbawa, bagong labas ng token ngayon, tapos nag-launch after a month, after 2 months,
So yan, nakakatakot yan kasi wala yang nabuong community. So we are lucky. So our native token is ready na po. At hanggang ngayon, binubuo natin yung community para din po ma-ready natin yung ating ma-launch yung ating Bit token. Next is ano po yung mga structuring ng subscription admin para din po naman may earnings kami aside sa future asset. Aside for your future asset, we have also two structuring. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga newbies. So I would like to introduce, we have subscription fees. So this is yearly subscription. We have smallest one is $50 or 50 USDT. Sa peso naman, 2,150. Yan. So aside of that, we can receive 40% sa ating sinasubscribe yearly. Meron tayo ma-receive na part of portion na cryptocurrency. So this is very important po na following cryptocurrency kasi kailangan ito natin ma-practice during technical workshop. Ano po yon? We can receive worth 1 USDT na following 3 cryptocurrencies na BTCB, USDT, at saka BNB. Yung BTCB, by the way, is Bitcoin under Binance po ang meaning ng BTCB. So hindi tayo makakaroon ng 1 Bitcoin ha kasi ang mahal na kaya ngayon ng Bitcoin. So we can receive only worth 1 USDT. And also USDT yung stable coin at saka yung BNB. BNB po uses niya is transfer fees or transaction fees. Kasi hindi tayo makapag-take profit, hindi tayo makapag-swap without BNB. And the last one, we can also receive total 5 USDT na worth 50,000 pieces bit. Admin, ang liit po niya ng 50,000 pieces bit. Pwede ba kami makabili? Yes. You can add additional bit token for your future asset. That's why we are here to adapt early sa ating pre-sale, sa ating additional bit token. Another structuring, we have also 100 USDT, which is 5,900 pesos. So, anong magkaiba nila? You can receive higher amount of rewards. So, meron tayong tigda 2 USDT na BTCB, USDT at saka BNB. The biggest amount we can receive is worth 20 USDT na 200,000 pieces na bit token. Yan lang po ang ating dalawang structuring. So we have also another slots, no? So it depends on you if you want to avail the slots because gusto yung iba is magkaroon ng maraming earnings sa kanilang slots. So here, we have also a subscriber rewards program. Okay. Ito po, Mr. Benjamin, ito po yung mga following earnings po. Okay, so if you have if you are subscribed by 50 USDT, kung meron ka ng isang direct, you may receive 7.5 USDT or dollar. So second level, meron ka ng 5. Yan, third, 2.5, tapos fourth, 5, 6. Kahit hindi mo yan kilala, imagine, you may still receive $1 each. Okay, I would like to remind everyone, this is unlimited direct. Kahit na meron kang 1,000 invites, 5,000 invites until 1 million invites, you may receive the rewards. Okay, but we can earn leverage until up to 10. Okay, so kahit hindi mo ito kilala, itong 7, 8, 9, 10, you may receive $0.5 each invite. Yan. Pag kayo naman ay nag-subscribe sa $100, so the biggest amount, biggest reward. So meron kang first level, so you may receive $15. Second, 10, third, 5. Tapos fourth level, you may receive $2. Second hanggang fourth, 5, 6. Hindi ba kilala, may ma-receive ka pa rin na $2. Okay, so once again, if you are subscriber from $100, tapos merong nag-subscribe sa iyo na first level na $100 din, yun, ang laking reward ma-receive mo. Unlimited direct po yan, so wala siyang limit. Okay, so yung 7, 8, 9, 10 mo, hindi mo to kilala, lagi sila nag-i-invite, no? So connect siya.
So meron ka ma-receive na $1 each. Can you imagine? Hindi mo to kilala tong third level hanggang 10th. Lalo na yung second level, hindi mo to kilala. Lagi silang nag-connect ba? So nag-i-invite sila lagi. So meron ka pa rin ma-receive na reward, part of portion of that. Okay, so we are lucky that we have earnings from this kind of structuring kasi lahat po ng tumutulong sa community, may ano po, may bibigay po na rewards. Yan. So next slide. So by the way, sa merchants, kung meron kayong kakilala na papasok na merchants, we can provide following stickers. 4 po na stickers ang piniprovide po ni BIIT. Ano po yun? Maglagay po kami ng sticker sa store nyo. Yan po, na natumanggap ko ng payment as cryptocurrency. But we are focused here sa dalawang stable coin na USDT at saka USDC. At the same time, we can help you to put a sticker on your store na centralized. It depends on you. If you have Amaya, Connect PH, or bank transfer, we can help you to put just only one sticker only, okay? So kung GCash ang ginamit nyo, pwede din GCash. Aside of that, we can help you to put a sticker sa, syempre, we are now help you to adopt payments sa cryptocurrency. Syempre, yung crypto wallet mo ilagay dito. Okay, so yan, direct mo yan sa iyong account sa Trust Wallet. The last one, if you are a merchant, so we can help you to put a sticker on your store na merchant referral link. Yan, halimbawa, Mr. June Castro, may-ari ka po ng ng coffee shop. Tapos wala ka doon sa store. Syempre, yung natin, yung mga empleyado lang po andon. So kung merong magbabayad, merong gustong mag-avail ng crypto education, ang gagawin po nila is only to scan your merchant referral link. So madirect mo yan sa account mo. You cannot imagine na meron palang nag-scan, so meron ka palang direct account agad-agad. Okay, so sila yung mga customer mo. Imagine, mga lahat ng customer mo mag-adopt ng crypto education. This is free sign up. Dumiretso yan sa account mo. You cannot imagine na wala kang ginawa, may invite ka na pala na pumasok sa inyong first level. Yan. So, nandun po sa referral link, tapos, syempre, lagay sila ng contact number doon, i-contact po namin na maka-join sila sa ating Zoom, tapos mag-subscribe sila, so meron ka ma-receive agad-agad ng $15 sa isang mag-sign up sa iyong account. Yan po ang kagandahan. So, we are lucky na we teach following merchants kasi yung mga merchants, isa din po ang papataas sa ating market. Okay, so, next. By the way, we have also built merchants list, so hindi pa to updated. So sooner nag-update po yan. Okay, so kinuha pa namin yung mga official logo ng mga merchants natin. Ito po yung mga subscriber rewards program. Ito yung power of 10. So halimbawa, if you have first level na 10, meron kang $75 each. So times 10, so you may receive total $75. Yan, USDT po yung ating rewards na ma-receive agad-agad. Okay, subscriber rewards program. So, sabi sa merchants, if you have 10, so you may receive $150. So, 15 kasi, so times 10, so you may receive $150 in total. So, here we have also, yan, power of 10. Pag nag-connect mo yan yung 10 nanguna ka sa 10 na first level, tapos nag-connect yan second hanggang 10, so yan talaga, malaki talaga ma-reward na ma-receive mo. Agad-agad, makuha mo yan sa affiliate, no? So, sa dashboard mo, meron doon naka-deposit, kung mag-subscribe ka. Tapos, meron yung tabi, withdraw. So, you may request withdrawal sa inyong account directly. Okay, so, ilagay mo lang inyong, receiver address. So, follow the guide lang. So, once maklik mo yung withdraw, so follow the guide lang, andun talaga yung, yung guidance, yung guidelines. Or hindi nyo marunong, so you can message us sa GC or attend kayo sa every Saturday kasi nandun po lahat ng training natin sa ating technicals. Yan. Ito pong sabi kanina, yung gustong mag 3 slots, malaking marirewards po yung ating marireceive. Yan. Kung meron na kayong 10 sa 3 slots nyo, automatic, meron kayong 150 rewards na marireceive.
same pa rin sa ating merchants. Meron tayong marireceive na rewards. So meron din po tayong 7 slot aside sa 3. Ito po yung last structuring natin sa pagbibuild ng ating earnings sa sa pag-create ng community. So yan, meron kayo yung 75, yan. Ang laki ng ating ma-receive. So 10 tag $50 na subscription. So you may receive total $185. Lalo na po sa merchant, same pa rin yan. Ang laki-laki sa merchant na ma-receive mo, yan po. 2 times 10, yan. 20, 20 hanggang 150. So you may receive total in 370. Kahit 10 lang sa 7 mong account, meron ka na ma-receive 370 na rewards. Yan po kagandahan sa atin. Automatic nandun po yan sa inyong affiliate account. So by the way, we have BIIT 90 Days Program. So those sa mga qualified, so congratulations. Tayo ay magsama-sama sa ating gagawing yacht banding this coming October 19. So this is the deadline. This one is coming August 15th. If you are from the other country, no worries. Kung kayo naman ay qualified, hindi kayo makakasama, mabibigyan kayo agad-agad ng isang account sa admin. Yan. So, I know, no, yung iba very excited na kasi, pero by the way, ito po yung ating mga requirement para po makasama tayo sa ating yacht banding. So, ito po, malaki po to. So, kung makasama, yan. Kung makasama tayo sa first time ko din po, hindi to makakapasok, makasakay ng yacht. So, ito po, kung meron tayong 100 subscribers, so at least 4 lang, makakasama na tayo. If you have 8 na 50 subscribers, kakasama na tayo. Or kung we are not fan of inviting, so at least we can create or we can build a feature asset hanggang 5M. Yan. So deadline, nag-start na po to last month, July 18. So deadline is August 15th. And also we have another part of 90 Days Program. So we have also trip to Virgin Island here in Bantayan Island, Cebu. So yan, all expenses paid trip. This is coming September 10. So deadline pero August 15. At least mabuo natin yung 6 na tag 100 subscribers. Kasama na yung multiple accounts. Counted na yan. Lalo na po yung 50 subscribers. So makaroon tayo ng 12. At least, minimum ha. So kasama na po yung multiple accounts. If we are not fan of inviting, we can also build a feature asset at least 7 million ng ating BIT token. Okay, at the same time, we have also blessings coupon. So we have launching sa community. That's coming October 15th. Yan, Wednesday po yan. So dito po yan sa Cebu. Bakit sa Cebu admin? Kasi sa Cebu po nag-start nag-launch yung ating office. So sooner we can also go to sa other country, no, and also sa other part sa Pilipinas na lugar. Okay, no worries, papuntahan po namin yung saan kayo. So kung kayo ay kung tayo naman ay qualifies sa yacht banding at saka Virgin Island na trip, we are automatic makakasama sa blessings coupon natin. Okay, so ito po yung ating mga blessings coupon. Meron ka maraming invites. You may receive following coupon or raffles. Yan po. We are avail sa kung tayo ay makakasama sa blessings coupon, makakasali tayo sa community. Kung tayo po ay makakasama sa community welcome, we can avail sa blessings coupon. Ano po yung blessings coupon? Meron sa sa October 15 admin. So meron tayong ito po yung mga following. We have raffles sa car, appliances, and groceries. So dito pa rin yan sa Lapu-Lapu area sa Hoops Dome. Okay, so yan, kung marami ka ng invites, more subscribers in your account, more blessings coupon you have for following raffle during community welcome this coming October 15. Okay, so yung iba naman is very excited, so no worries. Nandun po kami sa GC ni Sir Emil, mag-assist sa inyo kung ilan na po yung direct invites.
para po matulungan po kayo ilan na po ang dapat inyong ma-receive na blessings coupon. Okay, so yan na po. So sana makuha po natin, sana makakasama tayong lahat during sa ating community welcome this coming October 15. By the way, this image, this is one of the protect sa ating Bit token. So nakita niyo pong red arrow. So this is under P2P. So ito yung mga merchants as a customer nag-subscribe. Sila po lahat dumaan sa P2P, people to people o peer-to-peer transaction. Yung green naman, sila din po ang nag-protect din sa ating market. Doon po sila dumiretso sa decentralized na bibili. Yan po yung mga crypto trader. Next, we have also entitlements. Yung ating mga entitlement natin, by the way, sa BIIT is to access training, build community, and asset. And also, we have availment of services. Okay, so we have other part of structuring. So soon we can show this during Zoom para din po ma-update tayo, no? So no worries, i-update pa yung bagong presentation natin. So how to be start? So paano po tayo makakasama sa community natin? So we need to join, no? We need to join, we need to understand. Kung tayo naman ang mag-join ng Zoom every Monday to Friday, we need to understand bakit tayo pumasok. So kung tayo naman ay nakakaintindi na, naka-understand na, so we need to master the skills. We need to master the navigations of Trust Wallet, navigations any during technical workshop. The last one is we need to have teamwork ng ating mga invites. Okay, so if you want to have a bigger earnings ng ating structuring sa ating affiliate or sa subscriptions, we need to have teamwork sa ating mga ini-invite. So that's why po meron tayong 3 GCs. So the first one is yung ating main GC. So magkasama na po yung subscribers at saka yung mga hindi pa subscribers. So yun ang main GC. The second GC naman natin is yung lahat ng mga subscribers nandun. So tayong lahat ng mga subscribers ay number 1 priority ng ating mga ng ating mga taga-admin. Kasi tayo po ang dahilan kung bakit tumaas yung market natin soon. Next is we have micro-saving na GC, yung mga nag-additional po ng future asset para din po mabuo din ang ating community. Kasi once again, we need to hit ourselves, to help ourselves, and also to help our invites na makaka-join sila sa Monday to Friday Zoom. At the same time, we need to understand kung hindi makuha yung presentation in one attend dahil galing sa work, dahil na busy pa, so we need to attend multiple attempt sa kuha ng ating earnings or understand bakit tayo andito sa Zoom. At the same time, we need to master. Kung tayo naman ay nakakaintindi na, so we need to subscribe. Kasi kailangan tayo makakapasok sa ating technical workshop. So yan lang po. At saka kailangan meron tayong teamwork para din po hindi tayo maubusan ng ating invites para din yan sa community. So next. So ito yung ating mode of payment. So if wala pa tayong 50 USDT, so we can accept cash or check, credit card, syempre yung ating crypto payment. Okay, so next ko lang, for your eyes only. By the way, ito po yung ating BitAccess token price simulation. As I mentioned earlier, nasa pre-sale pa tayo, no? Yung ating Bit token is nasa pre-sale pa lang. Magkano yung pre-sale natin, admin? Kasi po, subscriber po ako, admin ha. Pero 50,000 Bit lang po yung na-receive ko. Gusto ko po magkaroon ng 1 million pieces Bit para sa aking future asset for my retirement, for my daughter and son, from my whole family. So no worries, you can still buy additional for your future asset. So wala siyang lagyan mo yan lahat ng wallet mo kung ilang meron na pong crypto wallet na sa'yo. So yan, magkano po yung ating pre-sale? You may buy only
0.005. Mas mura pa yan sa Bitcoin kasi yung Bitcoin 0.35. Atin is 0.005. So if you want to earn a future asset worth of 1 million pesos bit, you may buy only worth 5,000. Okay? So, pag yan nag-hit ng 1 peso, yung 1 million pesos bit mo na binili mo lang 5,000 during pre-sale, magiging meron kang 1 million pesos. Ma'am, after a year, baka mag $1 yan. Yes, posible kasi meron tayong ecosystem. So how much? Yung magkano yung ating nabili na 1 million pesos bit na worth 5,000 during pre-sale, nagiging 60 million pesos. Yan po ang kagandahan pag tayo po ay nasa early adoption. Okay, so wag niyo yung basa-basa ibibenta yung mga bit niyo na nabili during pre-sale. Okay, try to look the next slide. Here po, this is what happened no when we lack conviction. Sabi po dito post ni Benjamin Chiza. Kasi po dati po sa Jason Victa here po sa social media, na-post po siya na bitcoins for sale for $1 each. That's the reason why if we are lack of conviction or confidence, yan no, kasi kawawa kasi si Jason kasi kulang siya sa edukasyon. Paano talaga gagamitin yung cryptocurrency niya? Paano gagamitin yung Bitcoin? Anong kahulugan? Anong kagandahan? Okay, so try to look the price every year. I'm sure si Jason nagsisisi siya kasi pinupost niya sa social media 126 pesos yung isa during 2011. After a year, tumaas pala yung kanyang Bitcoin. And after a few years, laging tumaas hanggang ngayon, nagiging running 7 million each. Okay, so yan, pag meron na kayong Bit token, tapos parang kayong parang gusto niyang ibenta, baka magsisisi kayo after few months, mag-launch tayo after a year, nag-hit niya ng ng 50 cents or 30 cents or 1 peso, kawawa yung sana nakapag-ipon tayo para next year. Nangyari is binabaliwala lang natin, hindi tayo nag-join ng Zoom at saka nag-subscribe, hindi natin alam paano gagamitin. So that's the reason why we need to subscribe, kasi para din po naman meron tayong additional education, paano natin yan isa-swap, paano tayo bibili, paano yan maka-convert. That's the reason why we have subscription po during sa ating technical workshop. Next, ito po yung sinasabi ko kanina na ito po yung ating mga future asset. Okay, so halimbawa nagkaroon ka ng future asset na 1 million pesos bit. Pag yan ay di ba yung price natin is 0.005. Pag yan po ay nag 0.05, di ba nabili mo lang during pre-sale 5,000, nagiging 50,000 na po ang inyong sinisave na future asset. Halimbawa, yung wallet 2 mo, nilagay mo ng 1 million pesos bit. Tapos, binili mo lang during pre-sale 5,000. Okay, so during pre-sale, na few months, nag-hit siya ng 10 centavo. So, yan, yung 1 million pieces mo times 10 centavo, magiging 100,000. Ma'am, next year, baka mag-30 centavo yan, ma'am. Diba? That's a great news. Kung mag 30 centavo na yan, magiging 300,000. O baka mag 50 cents, kahit 50 cents lang. Nabili mo lang during pre-sale 5,000 pesos. Tapos ang ating 1 million pesos bit na na-build future asset, nagiging 500,000. Diba? So ang laki ng ating future earnings. Okay, yan po yung kagandahan. Pag tayo po ay nasa micro savings na GC, nag-add tayo. Ang ginawa sa iba, ma'am, ang dami kong invite. Meron akong 150 USDT reward sa aking invites. So, pwede ko ba yung ibili ng Bit token? Yes, pwede. Para din po, hindi ka na mapapalabas ng pera. Ang gagawin mo po, yung reward mo, ibili mo yan. Mag-message ko lang sa GC, nandun po kami as admin. Pwede ka po mag-additional para sa iyong future asset. Yung pag ginawa sa iba, yung iba naman, every sahod, bumili sila. Ma'am, pabili po ng worth 100 pesos, mabili po ng worth 1,000 pesos, 3,000 pesos, para din po mabuo ko yung 1 million pieces bit ng aking per wallet. Okay, so kasi po nasa pre-sale tayo ngayon, time to shop, no? So baka nag-launch na yan, magkaroon ng ibang value,
baka magsisisi tayo nga sana nakikinig ako sa during Zoom na bumili ako every sahod or every week. Dagdagan ko yung Bitoken ko na kasi 50,000 na po yung na-receive ko during subscribe. Okay, so sana makapag-isip tayo kasi kagadahan sa early adoption, we are lucky here that we have blockchain and Bitcoin education to teach us to adopt sa ating pagbili ng during pre-sale token. So we are lucky na we have legit company to teach us, no? So hindi tayo basta-basta may hirapan. Meron tayong mga following GCs, nandun po kami. Meron tayong own office. We have following legalities na tutulong sa atin paano tayo magkakaroon ng future asset para sa ating buong pamilya, hindi lang ating pang buong pamilya, para din sa ating sarili. Okay, na makakatulong tayo sa ating mga kapwa Filipino. So we are help. Meron na po yung mga nasa OFW, tinuruan namin sila na makapag-earn ng future asset para din po sa kanilang buong pamilya. At tara din po, uwi na din. Pag uwi nila at least, ang laki na po ang kailangang naipon na future asset. Yan po yung ating last slide. So, we are now open sa Q&A. So, thank you so much po sa pag-join sa Zoom. So, pakikinig sa ating presentation. Na very nice presentation. So, hopefully, nakakuha po natin yung ating magandang presentation. So, hopefully, yung mga bago natin, kung wala pa tayong 50 USDT, so we can help you to subscribe using kung meron pa tayong GCash, or we can also help you, okay, to para magka-earnings na tayo. Okay, so kung meron kayong invite, at least matulungan po namin kayo para din po may daily earnings tayo, no? Kung meron tayong daily invites. Yan po ginawa sa iba. So lagi nag-i-invite kahit isa or dalawa, nag-subscribe agad-agad, so meron ka rin marireceive na rewards. That's your additional future asset. Okay, so meron pa tayong katanungan. We are now open sa Q&A. Nasagot ko ba yung tanong niyo po dito, Mr. Benjamin? Paano po ba makita yung earnings natin, ma'am? Okay, so if we, nandun po yan sa ating affiliate account, automatic nandun po yun, Mr. Benjamin. Okay, so yung ating future asset, in the name of future, pag yan po ay nag-launch na, automatic yan, mag-value yung ating future asset. Okay, so keep inviting lang. Yan po ang ginawa sa iba. Yan po, i-adapt natin, kasi meron tayo ma-receive na following rewards. Okay, so how about Rick? Arlene, baka meron kayong mga tanong. Henrobs, Chris, Marilyn, at saka si Jen. Yun lang ba ating mga invites ngayon? Pasayson. How about Pasayson? First time natin mag-join. You may open your mic po or chat dito sa chat box. Meron na ba tayong mga trust wallet lahat? May audio ba ako? Baka lang nag-reply. Hello? Okay, meron pala. Yes, ma. Loud and clear. Okay, so baka meron kayong mga tanong. We are now open sa Q&A. We are done na po sa ating presentation. Sana nakuha niyo po yung ating magandang presentation kasi meron tayong kami na mga yacht banding experience. Yan. Tingnan po dito po sa Power of 10. Kahit na meron tayong 10, meron na tayong $75. Yan, mag-connect po yan. Okay, once again, unlimited direct po tayo. Okay, so hindi po ito siya competitive, like same sa binary nga structuring na pag wala kang left, hindi mo makuha agad-agad yung reward mo. This is one leverage lang po. Ginawa po ito sa company para po sa lahat. Why we did this one? Siyempre, we need to create a strong community. Lahat naman tumulong sa community, bibigyan agad ng reward. Yan po, meron tayong structuring na maganda ginawa para sa atin. Yes, good evening din, Ma'am Ellen. Lahat ba, mga invite, meron na bang trust wallet? Na turuan ba natin? Thank you, ma'am. Okay, you're welcome, Jamar. So, wala pa akong tanong. Okay, thank you, Marilyn.
So how about Jen? Okay. About Jen, Gerardo, si Erlene, baka may tanong sila sa ating presentation. Si Pasayson. Pasayson, first time na ito mag-join sa Zoom. Opo. Pwede ko lang maitanong, paano ba malalaman na kumikita ka dyan? Saan makikita yung... Ilo po. Yes po, isa makikita. Yan po ma'am. Dalawa po yung ating earnings po dito. So unang-una is ito po yung ating subscriber rewards program. Ito po, kung tayo po ay nakasubscribe ng $50, kung meron tayong isang invite, automatic meron tayong $7.5 na ma-receive sa ating dashboard. Okay, so by the way, Ma'am Pasayson, unlimited direct po to. Halimbawa, meron kang 10 invite. Paano mabubuksan yung dashboard? Paano Yan po. makikita? Kailangan tayo mag-login po sa ating referral link ng ating sponsor. Sino po nag-invite sa atin, ma'am, by the way? Na ano ko lang dito sa sa Messenger si Jason. Jason ba? Si Gerson. Opo. Okay, so gawin niyo po, ma'am, para po makita niyo pong dashboard na mag-sign up po muna tayo. Doon tayo mag-subscribe sa account ni Gerson para ma-direct tayo ni Sir Gerson. So kunin niyo po yung referral link ni Sir Gerson, ma'am. Nandun po yung guide. Tapos nandun po yung deposit at saka withdrawal icon. Okay, so ang gagawin niyo po, ma'am, kunin niyo po muna yung referral link ni Sir Gerson. Sign up muna tayo doon. Tapos doon po tayo magkakaroon ng earnings sa account. Nandun po yung tatawag na dashboard natin. Direct po tayo sa ating referral link ng sino po nag-sponsor sa atin. Thank you. Ano ba? Ang wallet ba dito yung IBM ba? Yung Trust Wallet po yung ating ginagamit ngayon mga sa ating crypto wallet. Ang crypto wallet po natin ngayon ay yung Trust Wallet. Nandun po yung ating lahat ng cryptocurrency. Nandun po yung ating rewards i-send. Doon po natin i-import si Bit. Okay, so dalawa po yung earnings natin, by the way, Ma'am Pasayson. Yung una is yung, dito po, kumikita tayo dito sa ating pag-i-invite. Okay, kailangan po tayo mag-i-invite, by the way, because this is a crypto project, BIIT community. So we need to create a strong community para sa ating Bit token. Okay, at the same time, binigyan po lahat ng reward, ang lahat ng tumulong sa community. Kasi binavalue po namin lahat ng tumulong sa community kasi without you everyone, we cannot create a strong community. Kaya po gumawa po ng structuring ang company. Ngayon, at the same time, pwede po tayo magkaroon ng future asset natin. Yan po yung ating crypto wallet. So we can create a wallet 1 hanggang wallet 10 or wallet 5. It depends on you kung ilan pong wallet na gusto nating mas-save para sa ating future asset. Halimbawa, gusto niyo pong mag-add ng additional token, gusto niyo pong magkaroon ng 1 million pesos Bit, so you can message us para po makakaroon kayo ng 1 million pesos Bit para sa inyong future asset. Hindi na kailangan, magkaiba yung dashboard ng ating affiliate kasi pag tayo ay nag-subscribe, 50,000 Bit po yung ating marireceive. Gusto niyo yung dagdagan, pwede kayo magdagdag para sa future asset. Yes, meron na pong Trust Wallet si Ma'am Marilyn. Thank you po. Nasagot ko ba yung tanong natin, Ma'am Pasayson? Yes po. Salamat po. Thank you so much po. How about si Benjamin? Okay, so kung meron kayong tanong, so you may message us or turn on your mic po.